Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Guys, naniniwala ba kayo na si Senate President Chis Escudero ay ginagawa kung ano po ang nakasulat sa ating konstitusyon? Dahil nung mga nakaraang mga araw ay alam natin yung kanyang stand pagdating sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Malinaw po yung kanyang naging announcement, no? Na ang Senate is in a recess. And therefore, hindi pwedeng mag-convene ang Senado para lamang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Malinaw po yan na sinabi ni Senate President Chis Escudero. Pero kung kayo po ang tatanungin, willing ba kayo na umpisahan ang impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte, even though the Senate is in recess? Okay? So, ito po ang mga patalikod na mga ginagawa ni Senate President Chis Escudero, no? My 2 cents of thoughts about here. Sa akin, payag ako. Bakit? Dahil malalaman natin dito kung sino talaga ang crooks. Kung sino talaga ang no choice. Okay? Kasi nakikita natin mga kaibigan, no choice na po ang administrasyong ito. Kaya sa aking opinion, only impeachment is the key para po sila ay makalaya sa mga bagay na kanilang pinaggagawa. Lalong-lalo na of course ang Kongreso. Alam naman natin mga kaibigan that they are doing some maneuvering ng ating financial status. So, kung napanood po ninyo, napakinggan po ninyo ang oral argument sa Supreme Court, malinaw po na marami pong mga kalokohang ginawa ang Kongreso. Particularly sa pondo ng PhilHealth. Sa ikalawang argumento po, nalaman natin, natuklasan natin, that there was a one project that is fully funded by the Import and Export Bank of Korea, amounting to 174.49 billion pesos. Fully funded na po yung Panay Guimaras Negros Bridge or PGN Bridge. Fully funded by the Import and Export Bank. But the project has never started. And ang nakapagtataka dito mga kaibigan ay every year since 2022, pinupondohan ng Kongreso, no? Naglalagay sila ng budget for this project. GAA 2022 amounting to 50 million pesos. And the succeeding year 2023, pinondohan na naman po ang PGN Bridge amounting to 57 million pesos. So, malinaw po that they are funding a project that is already been funded previously. Bayad na po. Mayroon na pong sapat na pera para magastos doon sa pagpapatayo ng PGN Bridge. Very clear.
So, kinu-question po yung paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury. Yung pera po na ipinautang ng Korea sa atin ay nasa National Treasury na po. Yung 174.49 billion ay nasa National Treasury. So, bakit kinakailangan pang maglagay ng pondo sa National Treasury para doon sa mga unprogrammed projects? So, yun na nga, no? Dahil lahat po ng kalokohan sa General Appropriations Act ay unti-unting nalalaman at natutuklasan. Pangalawa po na natuklasan natin dito habang nanonood tayo at nakikinig sa oral arguments, yung kanilang itinilagang resource person sa PhilHealth ay kaka-appoint lamang in an ad interim status. Ibig sabihin, nag-appoint ang gobyernong ito ng isang tao na magpapaliwanag sa budget ng PhilHealth. Ang appointment status ni Malilin ay ad interim. Ibig sabihin temporary lamang. Bakit temporary lamang? Because si Malilin ay currently a commissioner sa COA. Okay? Si Malilin ay currently commissioner sa COA. So, kapag tinanong ang PhilHealth, ang sasagot ay si Malilin. Kapag ang tanong ay tungkol sa COA, ang sasagot ay si Malilin. So, nasa administrasyon tayo ngayon na ang mga mali, ang mga kasinungalingan, ay ginagawan ng paraan upang maging makatotohanan. Nagpapalusot sila ng mga appointment para lamang masagot ng maayos ang kabulastugan at kalokohang ginawa nila sa 2025 national budget. Buti na lamang napakahusay, napakatalino, at napakatalas talaga ng imahinasyon ni Supreme Court Honorable Justice Kagiwa. Napansin niya yun. Napunan niya na si Commissioner ng COA ay ad interim appointee lamang. And kailan ito nangyari? February 10, 2025. Bago lamang. Ibig sabihin, sinadya na mag-appoint kaagad sa PhilHealth ng tao para humarap sa Supreme Court. Para mapasinungalingan ang ginagawa nilang kabulastugan at kalukuhan at pagmamaneuver sa budget ng PhilHealth. Can you imagine, 2021 pa pala, ay mayroon ng deficiency doon sa budget ng PhilHealth na hindi po ipinakita sa Congress, hindi po ito binulatlat ng Quadcom. Hindi po binulatlat ng Quadcom. Kitang-kita po with numbers, ipinakita ng Supreme Court ang liabilities at ang assets ng PhilHealth. Can you imagine? Yung asset ng PhilHealth ay nasa million lamang, 700 million, or sabihin nating 700 million. And then yung ating liabilities is nasa trillion, leaving a deficiency of 800 plus. Napakalaki ng deficiency. So to cut the story, bankrupt ang PhilHealth. So mapapapunyeta ka talaga dito kay Jam Magno eh. Busit na busit ako rito kay Jam Magno eh. Punyetang ito eh.
itong babaeng to na nagmamayabang pa. Magkaiba ang subsidy, guys. Punyetang Jam Magno yan. Hayop. Hayop ka, Jam Magno. Sagutin mo itong PhilHealth na to. Humarap ka diyan sa Supreme Court. Punyeta ka. Grabe. Ang yabang mong magsalita na masyadong ang mga tao dyan sa PhilHealth na yan. Ngayon lumalabas, very obvious. Hindi po pang personal o hindi po na politika ang Supreme Court. Malinaw po nilang ipinakita ang mga figures. Kaya nga nakakaawa ang Solicitor General na si Menardo Guevara. Awang-awa ako kay Menardo Guevara. Bakit? Dahil hindi na niya kayang ipaliwanag at sagutin ang ginawang kalokohan ng Kongreso. Nakakaawa si Menardo Guevara. Wala akong problema kay kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Mababa lang yung posisyon niya. Executive Secretary lang yun. Hindi naman siya ang tagapagtanggol ng gobyerno. Kung mayroong kalokohan. Si Lucas Bersamin, walang kwenta yan. Traidor yan. Pinagkatiwalaan niya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at inappoint sa Supreme Court. Pero ipinagkanulo niya ang kanyang katalinuhan, ang kanyang kahusayan, ang pagiging matalino, no? Pagiging mabuting tao, pinagkanulo niya. So now, I don't believe with Lucas Bersamin. Okay? So ito, basahin natin ang balita na inilabas sa GMA7. Senate President Francis Chis Escudero has organized administrative support to the Senate sitting as an impeachment court in the trial of Vice President Sara Duterte. Special Order Number 2025-015 designated the Secretary of the Senate as the impeachment court's clerk of court. The order is effective immediately and shall be in force until the end of the impeachment trial. So, ito po ay mula sa Senado mismo. Okay, so basahin natin yung inilabas na special order ni Chis Escudero. Kaya i-research nyo rin, guys, no? Philippine Senate, Francis Chis G. Escudero, Senate President, Special Order Number 2025-015. Okay, Series of 2025. Ito po yung subject matter. Organization of the administrative support to the Senate sitting as an impeachment court. Whereas on February 5, 2025, the House of Representatives transmitted to the Senate of the Philippines a verified complaint for impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Whereas Rule 1 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials, Senate's Resolution Number 391 provides that Senate shall take proper order on the subject of impeachment. Whereas, pursuant thereto and in preparation for the convening of the Senate as an impeachment court, the administrative support to the Senate sitting as an impeachment court should be organized in advance so that necessary preparation can be implemented for the conduct of an orderly impeachment trial. Now, therefore, by virtue of the authority vested in the President of the Senate under the rules of the Senate and the rules of procedure on impeachment trials, these special orders providing to the organization of the administrative support to the Senate sitting as an impeachment court is hereby promulgated. So, kayo na lang, guys, ang bahalang magbasa, no? I-research nyo na lamang. Pero, ito po ang sets of opinion ko dito, no? Sense of opinion ko dito.
advance pong mag-isip itong si Senate President. Very clear in the Constitution, nakalagay po, no? Article 11, paragraph 3 of the 1987 Constitution, Section 3, paragraph 4, rather. The impeachment or the trial is start forthwith. Na ang ibig sabihin, kapag verified yung impeachment complaint na isinampa sa Senado, the impeachment trial should start immediately. Yes, tama po. Should start immediately. That is when the Senate is in regular session. That is only allowed when the Senate is in a regular session. However, in this case, the Senate is in recess. So, that is one of the gray areas where only Supreme Court can clarify. Okay? That is one of the gray areas where only the Supreme Court can clarify. Alright. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng maging advance, hindi po pwedeng mag-prepare. Kasi sayang ang perang gagastusin sa preparation. And at the end of the day, baka hindi matuloy, baka ibasura ang impeachment complaint. We didn't know. Because only court can decide. So, huwag advance mag-isip, Senate President Chis Escudero. Abogado ka. Lahat, kapag nagbibilang ka, di ba, simpleng ano lang, counting of numbers lang. Can you please count 30 days from now? Kailan mag-uumpisa yung bilangan? Di ba, kinabukasan, oy, bukas yung first day. Susunod second days, third days. So, ganun din po ang impeachment. When the Supreme Court decided and approved the petition for mandamus na i-file ng Congress para mag-convene ang Senado sa impeachment trial, kapag naglabas na po ang Supreme Court at natanggap na po ito ng Senado, doon pa lang mag-uumpisa ang preparation para sa impeachment. Hindi mo pwedeng idahilan na gusto mong mapaghandaan ng impeachment. Kaya as early as now, nag-appoint ka na. So, may mali dito. Pangalawa, kung pursigido pala ang Kongreso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, bakit hindi ninyo ipinush yung December 2, where the first impeachment complaint was sent to the Secretary General Reginald Velasco? And then after a week, and then after a few weeks again, the second impeachment, the third impeachment was submitted to the office of the Secretary General Reginald Velasco. What happened to the 3 impeachment that was filed last year? Iyon yung mga bagay na kinakailangang i-clarify po ng Supreme Court. Another thing, there must be one impeachment complaint or trial ang dapat mangyari sa iisang opisyal sa loob ng 1-year period. Sa loob ng 1-year period, dapat isang impeachment lang.
And then, may mga procedure na dapat pagdaanan. Once the impeachment complaint was sent to the office of the Secretary General, it will then transferred to the House Speaker, to the House of Representatives. And there must be 10 days to review the impeachment complaint. Okay? There must be 10 days to review the impeachment complaint. After that, it will be transferred to the committee. And the committee have 3 days, I think, to review the impeachment complaint. Once they found out that there is really a ground for impeachment, doon mag-uumpisa ang signature. Okay? Doon mag-uumpisa ang signature. Okay, noong December 2, and sabihin natin noong 2024, naisampa na po ang impeachment 1, 2, and 3. Pero nakapagtataka, wala pong kongresista ang nagnanais at nagbigay po ng kanilang, ingay man lamang that they are supporting the impeachment against BP Sara. Wala po, tahimik, di ba? And then, ito na po ang nangyari. Tahimik sila. It is because kampante po ang mga kalaban ng mga Duterte that the 2025 national budget ay lulusot. At napirmahan nga ito ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. noong December 30, 2024. But then, unfortunately, natuklasan ni Congressman Isidro Ungab ang anomalya sa prosesong pinagdaanan ng General Appropriations Bill. Pinakita niya ito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Martin Delgra. Of course, pinag-aralan nila itong mabuti. Sino ba naman si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Abogado, fiscal prosecutor, mayor, congressman, president. Alam niya ang tama at legal na proseso. Ganon din naman si Congressman Isidro Ungab. Dahil naging chairman din ito ng General Appropriations Act. So, hindi nila ilalabas ang issue na ito without any further knowledge. And then, inilabas nila ang mga nakita nilang issues sa bicameral committee report. There are blanks. Okay? There are blanks in the national budget sa bicameral committee report. And ito nga, pagdating ng 2021, hinihingi na po ni Congressman Isidro Ungab yung budget. And walang mailabas, walang maiprinta. Panoorin nyo yung speech yung privilege speech ni Congressman Isidro Ungab. Panoorin nyo. So, andoon yung problema. And then, eto nga mga kaibigan, latest lamang. Wala pang 3 araw yata.
nagpunta ang isang reporter ng UNTV, si Asher. Kumuha siya ng kopya sa Senado ng BICAM report. Pinagkumpara niya yung report na ipinakita ni na Congressman Isidro Ungab and the former President Rodrigo Roa Duterte. Confirm, there are blanks. So, sa makatuwid, there are problems in the GAA. At yun po ang petisyon na isinampa ni na Attorney Vic Rodriguez sa Supreme Court. And sa complaint sa petition na yan, natuklasan natin during the second arguments, PhilHealth pa lamang ay marami ng sablay. PhilHealth pa lang, marami ng sablay. So, the government has no choice. Rather, is to impeach Sara. Wala na silang choice. Kasi, kung alam nila na mayroong laban sila legally, sorry. Kung alam nila na mayroon silang laban legally, dapat nag-file sila ng kaso kay Vice President. Kung alam nila na ninakaw ni Vice President yung 125 million, dapat malversation of funds, plunder, or any related to that, yung kaso na i-file nila. Kaso kung ano-ano yung mga pinagpa-file nila kay BP Sara, grave threats, inciting to seditions, Diyos ko po, ipapadisbar, hindi rin nagtagumpay, ipapadisbar si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala na, tahimik na din. So, obviously, wala pong kasalanan o pagkakasala si BP Sara. Alright? So, guys, ngayon, bakit ko sinabi na ituloy ni Chis Escudero ang impeachment trial? Para malaman natin. No? Para malaman natin kung ano ang magiging kalalabasan ng pangyayaring ito. Makikita ng taong bayan that this administration ay hindi kinikilala ang konstitusyon. Ang administrasyong ito ay hindi kinikilala ang ating saligang batas. Alright? So, are you agree? And if you agree with this idea, please tell me. Thank you.